Pagbalik mo, wala na akong oras kundi magpaalam Tagaytay. Ang lupain ng ulap at gininto ang araw. Dahan-dahang pumasok sa hapon. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumagos sa mga puno ng pino sa gilid ng burol na nagbigay ng kulay pulot na liwanag sa kahoy na bintana ng maliit na villa. Ang amoy ng sariwang damo at mamasa-masang lupa ay umihip mula sa hardin sa likuran, kung saan pilit pa ring namumukadkad ang mga bulaklak ng lavender kahit na lumalamig na ang panahon sa pagtatapos ng taglamig. Si Althea Rivas ay tahimik na nakaupo sa isang silyang yantok, hawak ang isang lukot na papel. Iyon ang resulta mula sa klinika sa Maynila na mag-isa niyang pinuntahan 3 araw na ang nakalipas. Huling yugto na ng kanser sa lapay, pancreatic cancer. Sabi ng doktor, kung hindi siya sasailalim sa masusing paggamot, halos 3 buwan na lang ang itatagal niya. Ngunit para saan pa ang pagpapagamot? Pagod na siya, sanay na siyang mamuhay sa kalungkutan, lumaban ng tahimik, at panatilihin ang isang kasal na matagal nang walang pagmamahal. Sa nakalipas na 10 taon, siya at si Calix Manalo, ang kanyang dating asawa, ang lalaking dating tinawag na kanyang tadhana, ay nagpahirapan sa isa't isa sa isang walang katapusang digmaan. Siya ay palipat-lipat sa iba't ibang babae, namumuhay na parang malaya kahit may titulong asawa. Siya naman, sa kabaligtaran, ay may hawak sa mga share sa kumpanya, mga bahay, at lahat ng maaaring kontrolin, ngunit hindi niya kayang hawakan ang puso nito. Silang dalawa ay parang magkabilang panig ng isang barya. Hindi kayang magtalikuran, ngunit hindi rin kayang magkaharap. Dati, hindi pumayag si Althea na magdiborsyo. Bahagyang dahil sa katigasan ng ulo. At bahagyang dahil sa akala niyang mahal pa niya. Ngunit matapos malaman na paubos na ang kanyang oras, naging malinaw ang lahat. Ayaw niyang dalhin ang sama ng loob sa hukay. At higit sa lahat, ayaw niyang si Calix ang lumitaw sa huling panaginip ng kanyang buhay bilang isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Tinitigan niya ng matagal ang papel ng diagnosis bago kinuha ang kanyang telepono. Calix. Pabulong niyang sabi. Pagkatapos ng ilang ring, isang malalim at malamig na boses ang sumagot. Abala ako, Althea, ano iyon? Umuwi ka, gusto kitang makausap. Diborsyado na tayo, wala ka ng karapatang utusan ako. Hindi ako nag-uutos, iniimbitahan kita. Umuwi ka, Calix, sa huling pagkakataon. Ilang segundo pa ng katahimikan. Narinig niya ang isang buntong hininga at pagkatapos ay pinatay na ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa mesang kahoy at tumingin sa bintana. Sa labas, nagsisimula ng magtipon ang kulay abong ulap. Alam niyang hindi darating si Calix. Hindi siya kailanman dumating kapag kailangan niya. Ngunit darating siya kung alam niya kung paano ito guguluhin. Tumayo siya, nagsuot ng balabal, itinali ng maayos ang buhok at umalis ng bahay. Ang kanyang patutunguhan ay ang marangyang kondominium na Terra Nova, kung saan nakatira si Calix kasama si Celine, ang kasalukuyan nitong kalaguyo. Pagkatapos ng 3 pindot sa doorbell, bumukas ang pinto. Lumitaw si Selene, bata, maganda at puno ng pagkalito. Ikaw si Miss Althea? Nanginginig ang boses nito. Sabihin mo kay Calix na gusto ko ng diborsyo. At sabihin mo rin sa kanya, sa lahat ng babaeng dumaan sa kanya, ikaw ang may pinakamalaking halaga. Baka pagkatapos ko, ikaw na ang magiging pangalawang Mrs. Manalo. Nanlaki ang mga mata ni Celine na tigilan. Ako, hindi ko inaakala. Huwag kang maging inosente. Hindi ako naparito para makipag-agawan. Naparito ako para tapusin ito. Kung hindi babalik si Calix sa dati naming bahay bukas, sisirain ko ang pinto ng apartment na ito. Huwag mong isipin na mapipigilan ako ng murang pinto na yan. Tumalikod siya.
Iniwan si Celine na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari. Nang gabing iyon, tulad ng inaasahan niya, dumating si Calix. Itinulak niya ang pinto pagpasok, hindi nag-alis ng Amerikana at ang mga matay puno ng galit. Anong ginawa mo sa lugar ni Celine? Tumayo si Althea mula sa sofa at nagsalin ng isang baso ng pulang alak. Pumunta ako doon dahil ayaw mong umuwi. Kailangan nating mag-usap at ayaw kong maghintay. Diborsyado na tayo, Althea. Wala ka ng karapatan. Alam ko, ngunit ako pa rin ang kasama mong namuhay sa loob ng 10 taon. At 5 minuto lang ang kailangan ko. Pagkatapos, kahit saan mo gustong magpunta. Matagal siyang tinitigan ni Calix. Lumapit ito at tinanggap ang papeles ng diborsyo na iniabot niya. Kakaiba. Dati nagmamakaawa kang huwag kitang iwan. Ngayon, ikaw na ang nag-aabot ng papeles. Wala na akong gaanong panahon para magmatigas pa, Calix. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Nagsalin lang siya ng isa pang baso ng alak. Itinaas ito sa kanyang mga labi at nagsalita. Ang bahay na ito sa akin. Ang ibang ari-arian, hindi ko kailangan. Iyon lang, kumunot ang noo ni Calix. Umupo siya at tiningnan ang kasunduan sa diborsyo. Ang mga tuntunin ay maikli, malinaw at malinis na isinulat na parang isang pagtanggi. Magdaragdag ako ng 10 milyong piso at isang kondisyon, pagkatapos mong matanggap ang pera, umalis ka sa Tagaytay. Maglaho ka, sa paningin ko magpakailanman. Ngumiti siya, isang nangiting kasinggaan ng hangin. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin. May iba akong mga lugar na kailangang uwian. Tumayo si Calix. Bukas, ipapadala ng abogado ang opisyal na kopya. Pirmahan mo at ibalik. Tapos na. Tumalikod ito at umalis. Sinundan siya ng tingin ni Althea. Ang likod nito ay tuwid pa rin, malapad ang balikat at tiyak ang mga hakbang, na parang hindi kailanman naging kanya. Itinungo niya ang kanyang ulo at inubos ang alak. Mapait ang alak, ngunit hindi ito kasimpait ng kirot sa kanyang puso. Kinabukasan, dinala ng katulong ni Calix ang kumpletong papeles ng diborsyo. Pumirma siya ng walang pag-aalinlangan at isang pangungusap lang ang sinabi. Magkita tayo sa civil registry, pagkalipas ng 1 buwan. Walang nakakaalam na iyon na ang huling panahon na inilaan niya para sa buhay na ito. Inayos niya ang kanyang mga gamit, tumawag ng sasakyan, umalis sa villa at bumalik sa kanyang bayan, sa Taal, kung saan dating nanirahan ang kanyang mga magulang. Dumaan siya sa sementeryo at tumayo sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Nakauwi na ako. Pauwi na talaga ako, Ma. Umihip ang hangin sa mga puno sa sementeryo. Umupo siya sa tabi ng lapida, sumandal dito na parang sumasandal sa nawalang yakap. Napakalungkot ko, alam mo ba yon? Sa loob ng 10 taon, akala ko malakas ako. Pero sa totoo lang, isa lang akong bata na ayaw lumaki. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Pinunasan niya ito, tumayo at pinagpaga ng alikabok sa kanyang damit. Mabubuhay pa ako ng kaunting-kaunti na lang, tapos babalik na ako sa inyo, kabusan sa inyo. Sa kanyang pagbabalik mula sa sementeryo, huminto siya sa harap ng dati niyang paaralan sa high school. Ang mga estudyanteng nakauniporme ay nagtatawanan at naglalaro na parang mga batang ulap. Pumasok siya sa paaralan. Nagtanong ang gwardiya, "Sino po ang hinahanap ninyo?" "May parent-teacher meeting po." "Sandali lang ako." Marahil ay malungkot ang kanyang mga mata, medyo paos ang boses o sadyang sanay na siyang umarte. Tumango ang gwardiya at pinapasok siya. Pumasok siya sa dati niyang silid-aralan, ang 10B. Lahat ay tulad pa rin ng dati. Ang pisara, mga upuang kahoy, amoy ng alikabok ng tisa at maging ang upuan kung saan sila magkatabing umupo ni Calix noon.
Umupo siya, isinubsob ang muka sa kanyang mga kamay at bumulong. 1, 2, 3. Sinabi niya noon kay Calix na sa tuwing bibilang siya hanggang 3, kailangan nitong lumitaw. Noon, palagi nitong tinutupad ang pangako. Ngayon, walang lumitaw. Minulat niya ang kanyang mga mata. Ang ginintuang liwanag ng dapit hapon ay bumuhos sa walang laman na silid-aralan. Ang lahat ay alaala na lamang. At ang mga alaala ay hindi na maaaring buhayin. Tumayo siya at marahang nagsalita. Paalam, nakaraan. Nang bumalik siya sa Tagaytay, malapit na ang opisyal na araw ng kanilang diborsyo. Ngunit hindi pa rin tumatawag si Calix. At iyon ay nagpagaan ng kanyang loob. Pagkalipas ng 1 buwan, tulad ng napag-usapan, pumunta si Althea sa Civil Registry ng lungsod ng Tagaytay. Hawak niya ang pinirmahang papeles ng diborsyo na nakalagay sa isang folder na kulay krema. Simpleng-simple ang kanyang suot. Mahabang bestida, makapal na Amerikana, at bahagyang kolorete sa muka na parang makikipagkita lang sa isang dating kakilala, hindi sa isang dating asawa. Dumating siya sa tamang oras. At syempre, nahuli si Calix. Ngunit hindi na nagulat si Althea. Palagi itong ganoon. Palaging binibigyan ang sarili ng karapatang mahuli na maghintay ang iba. Nang dumating ito, suot pa rin ang pamilyar na madilim na Amerikana at makintab na itim na sapatos. Handa na si Althea na tapusin ang lahat ng malinis. Nandito na ako, maikling sabi ni Calix. Nakikita ko. Sagot ni Althea, hindi tumayo. Hindi niya ito tiningnan, nakatuon ang mga mata sa telepono na parang ang taong nasa harap niya ay isa lamang kasabay na nag-aasikaso ng papeles. Sabay silang pumasok sa notaryo. Binasa ng empleyado ang mga nilalaman ng kasunduan sa diborsyo, kinumpirma na kumpleto ang mga pirma at inimprenta ang huling kumpirmasyon. Nang tumama ang pulang selyo, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang papel ay ibinalik sa kanila, kasing gaan ng resibo ng pinamili, ngunit ito ang tuldok sa 10 taon ng pagsasama. Maging maligaya ka sana. Sabi ni Althea, kinuha ang kanyang bag. Ikaw rin. Mas mahina ang boses ni Calix. Iniwasan nito ang kanyang mga mata. Hindi siya sumagot, tumalikod at umalis. Paglabas ng pinto, huminto siya ng ilang segundo at lumingon. Nakatayo pa rin si Calix doon. Nakatingin sa papeles ng diborsyo na parang hindi alam ang gagawin dito. Sa isang saglit, inakala ni Althea na tumigil ang oras. Naalala niya ang kanilang unang gabi pagkatapos ng kasal nang mahigpit siyang yakapin ni Calix sa isang hotel malapit sa dagat sa Boracay at bumulong. Hindi kita hayaang umalis. 10 taon pa lang ang nakalipas. Ngunit ang pangakong iyon ay pinunit mismo ng taong nagsabi nito. Kinagat niya ang kanyang labi at umalis nang hindi na lumingon. Pagkatapos ng diborsyo, lumipat si Althea sa isang maliit na ospital sa kabundukan ng Taal para sa pansamantalang paggamot. Wala siyang balak na magpagamot hanggang sa huli. Sapat na ang hindi masyadong masakit, hindi masyadong payat sa kanyang mga huling araw. Ayaw niyang makita ng sino man sa kanyang nanghihinang kalagayan, lalo na ni Calix. Inilagay siya sa kwarto 206, sa kama sa tabi ng bintana. Mula dito, tuwing umaga, nakikita niya ang pagsikat ng araw mula sa bundok Taal, ang liwanag na sumasayaw sa ibabaw ng lawa na parang kristal. Ang nag-aalaga sa kanya ay isang batang nurse na nagngangalang Mika, isang intern, 20 taong gulang pa lamang. Si Mika ay masigla, masigasig at may mga bilog na mata na laging parang maiyak. Sa unang pagkikita nila ni Althea, sinabi niya, Ate Rivas, nabasa ko po kayo sa magazine. Dati po kayong CEO ng Urban Form Architecture Firm, di ba? Bahagyang ngumiti si Althea. Dati lang yon, Mika. Ngayon, pasyente na lang ako sa kama bilang 18.
Kinagat ni Mika ang kanyang labi at hindi na nagsalita, maingat na inayos ang kanyang suwero. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi pa sanay. Bago ka lang ba? Tanong ni Althea. Opo, nagsimula lang po ako ng internship ngayong linggo. Pabulong na sabi ni Mika. Pero magaling po akong mag-aral. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako nag-aalala. Malapit na akong mamatay. Kahit magkamali ka, hindi na rin ako maisasalba. Natigilan si Mika, pagkatapos ay namula. Ano po bang sinasabi ninyo? Kailangan ninyong mabuhay. Walang namamatay hanggat hindi pa tapos mabuhay. Tiningnan ni Althea ang dalaga. Ang boses ni Mika ay nagpaalala sa kanya noong bata pa siya. Naniniwala rin na lahat ay maaaring magbago kung magsisikap. Sa kasamaang palad, may mga bagay na habang pinagsisikapan, lalong sumasakit. Sa araw, natutulog si Althea. Sa gabi, gising na gising siya. Ayaw niya ng katahimikan. Ang katahimikan ay nagdadala ng mga alaala na parang hampas ng alon. Kaya tuwing gabi, madalas niyang hinihila ang kanyang IV stand at naglalakad-lakad sa pasilyo ng ospital. Minsan, nakaupo sa mahabang bangko sa harap ng nurse's station. Minsan naman ay nakatayo sa bintana ng pasilyo na nakatingin sa hardin ng mga bulaklak. Isang gabi, paglabas niya sa pasilyo, nagulat siya sa isang anino na nakaupo sa mahabang bangko sa kaliwa. Lumapit siya at nakita ang isang lalaking naka-Amerikana. Nakapatong ang kamay sa noo na parang natutulog. Si Calix. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Bahagya siyang umubo, iminulat nito ang mga mata, at gulat na tumingin sa kanya. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Agad niyang sagot. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap ka. Ayaw kong maabala. Huwag mong gawing lugar ng paghabol ang ospital na ito. Hindi sumagot si Calix, tahimik lang na nakaupo, magkakaugnay ang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog at halatang pumayat ang kanyang muka. Marahil ay hindi rin siya makatulog. Kaano katagal na lang ang oras mo? Tanong niya. Bakit ka nag-aalala? Malamig na parang yelo ang kanyang boses. Umalis ka na, Calix. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi mo naiintindihan. Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Matagal na akong unti-unting namamatay dahil sa iyo. Ngayon, isa na lang akong bangkay na naghihintay ng aking pagkakataon. Tumayo si Calix at lumapit sa kanya. Umatras siya. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita inaawaan. Hindi ko lang alam ang gagawin. Kung gayon, huwag kang gumawa ng kahit ano. Maglaho ka sa paningin ko, ngayon din. Natigilan si Calix. Pagkatapos ay tumango siya, tumalikod at umalis. Kinagabihan bumalik siya. At sa susunod na gabi, bumalik ulit. Bawat gabi, nakaupo siya sa lumang bangko sa pasilyo ng ospital. May dalang isang pumpon ng kulay rosas na rosas, ang paboritong bulaklak ni Althea. Hindi nagsasalita, hindi nanggugulo, tahimik lamang na nakaupo na parang isang anino. Nagtanong si Mika, hindi niyo po ba siya palalayasin? Pinalayas ko na, ayaw umalis. Kung gayon, hindi niyo po siya kinamumuhian? Kinamumuhian. Ngunit ang pagkamuhi ay hindi nangangahulugang hindi mo na siya naaalala. Natahimik si Mika. Hindi niya naiintindihan. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Isang gabi, nagising si Althea sa kalagitnaan ng gabi. Naramdaman niyang may nagpupuna sa kanyang mukha. Pagmulat ng mata, nakita niya si Calix na nakaupo sa tabi niya. Hawak ang isang mainit na tuwalya, marahang pinupunasan ang kanyang noo. Anong ginagawa mo? Nilalagnat ka, wala si Mika, hindi ako mapakali. Tumalikod siya. Hindi kita kailangan, umuwi ka na. Althea, nakipagdiborsyo ako sa iyo hindi para makita ka araw-araw. Kahit mamatay ako, ayaw kong ikaw ang huling
nakakita sa akin. Natigilan si Calix. Maya-maya sinabi niya, maaari mo akong kamuhian, maaari mo akong isumpa, ngunit huwag mo akong palayasin, pakiusap. Hindi siya sumagot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa damdaming umaapaw sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, hiniling niya, sana mas maaga itong dumating, kahit sandali lang. Ang bukang liwayway sa Tagaytay ay malabo sa gitna ng hamog. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa salaming bintana ng kwarto 206. Gumapang sa bawat hibla ng bahagyang magulong kayumangging buhok ni Althea. Hindi pa siya gising. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga pilikmata, may kaunting pawis pa sa kanyang noo pagkatapos ng isang gabing puno ng magulong panaginip. Katatapos lang niyang magkaroon ng mataas na lagnat. Ang kanyang katawan ay parang hindi na sumusunod sa kanya. Sabi ng doktor, mas mabilis ang paglala kaysa sa inaasahan. Tumango lang siya, hindi na nagtanong pa. Dahil handa na siya para sa pinakamasama mula pa noong araw na nagpasya siyang umalis ng Maynila. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay siya. Si Calix ay nakaupong natutulog sa tabi ng kama, nakatagilid ang ulo, hawak pa rin ang mainit na tuwalya. Isang marka mula sa bakal na gilid ng kama ay bakas sa kanyang pisngi. Kailan pa siya dumating? Umuwi ka na, Calix, sabi niya. Ang boses ay paos na parang hangin sa pagitan ng mga bundok. Nagulat si Calix. Tumingin siya, medyo nahihiya, pagkatapos ay lumambot ang tingin nang makitang gising na siya. Nilagnat ka buong gabi. Nagte-text sa akin si Mika. Hindi naman ako mamamatay agad para magkagulo ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Sa kasamaang palad, hindi ko na yon mapagpasyahan. Umupo si Althea. Ang biglaang sakit sa kanyang likod ay nagpakunot sa kanyang noo. Tumayo si Calix at marahang inalalayan ang kanyang balikat. Hindi ko kailangan. Itinulak niya ang kamay nito. Ang tigas talaga ng ulo mo. Halos 40 degree na ang lagnat mo pero pilit mo pa ring bumangon. 10 taong naging asawa mo. Kung hindi matigas ang ulo, paano mabubuhay? Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Tumingin si Althea sa bintana. Sa labas, ang langit ay bughaw na bughaw, walang bahid ng ulap. Inakala niya noon, kapag malapit na ang kamatayan, magiging madilim ang lahat. Ngunit ngayon, ang ganda ng kalangitan ay halos malupit. Bakit ka laging pumupunta dito araw-araw? Hindi ko alam. Sagot ni Calix, tapat ang boses. Dahil sa pagkakasala? Siguro, dahil sa pangungulila? Mapait na ngumiti si Althea. Pangungulila saan? Sa isang babaeng niloko mo sa loob ng 10 taon? Alam kong nasaktan kita, sobra. Ngunit ayaw kong umalis ka na iniisip na sa buong buhay mo, biktima ka lang sa kasal na iyon. Hindi ko kailangang marinig ang mga pagsisisi. Kung gusto mong magbayad sala, umalis ka dito. Huwag mo akong hayaang mamatay sa harap ng mga mata mo. Hindi ko kaya. Umiling si Calix. Dahil kapag wala ka na, alam kong wala ng sino man ang makapagpaparamdam sa akin na ako ay isang tunay na tao. Sa pagkakataong ito, hindi sumagot si Althea. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumalikod. Hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil alam niyang wala na siyang sapat na lakas para magalit pa sa kanya. Pagkalipas ng 1 linggo, pinayagan na ng ospital ang mga pasyente na lumabas ng ilang oras bawat araw kung may kasama. Iminungkahi ni Mika. Gusto niyo po bang lumabas? Nakakuha na po ako ng pahintulot. Maglakad-lakad po tayo para makalanghap ng sariwang hangin. Nagkibit balikat si Althea. Ano bang mayroon sa labas? May hardin po ng mga bulaklak sa likod, may araw. May maliit din pong coffee shop na gusto ko. Sa tingin ko, baka masumaya kayo.
Hindi dumating si Calix ng araw na iyon. Nag-alinlangan si Althea saglit, pagkatapos ay tumango. Nagsuot siya ng manipis na lana, sombrero at dahan-dahang naglakad, bahagyang nakahawak sa braso ni Mika. Ang hardin sa likod ng ospital ay tunay na maganda. May mga daan ng bato at sa magkabilang gilid ay mga namumulaklak na hydrangea. Sa malayo ay may puting bakod na nakapalibot sa lugar at sa likod nito ay hanay ng mga bundok na nababalutan ng malambot na berdeng kulay. Parang high school campus dito. Sabi ni Althea na parang wala sa sarili. Nag-aral po kayo sa Taal, tama po ba? Oo, sa St. Lorenzo. Doon ko unang nakilala si Calix. Ngumiti si Mika, hindi na nagtanong pa. Huminto sila sa isang batong upuan sa ilalim ng isang puno. Umupo si Althea, hingal. Tanong ko lang po. Nag-aatubiling sabi ni Mika. Naisip niyo po ba, kung makakabalik kayo, pipiliin niyo po ba ulit? Tumingin si Althea sa kalangitan. Isang tuyong dahon ang lumipad, umikot-ikot bago bumagsak sa damuhan. Hindi, kahit bumalik ako, si Calix pa rin ang pipiliin ko. Pero pinahirapan ka niya. Pinili ko siya, hindi dahil mabuti siya, kundi dahil totoo siya. Mas gugustuhin kong masaktan dahil sa isang taong totoo, kaysa maging payapa sa piling ng isang taong puro magagandang salita lang ang alam. Yumuko si Mika, pinaglaruan ang laylayan ng kanyang damit. Natatakot po ako, mahalin ang isang tao, pagkatiwalaan tapos sa huli ay iwanan. Tama lang na matakot, ngunit huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na magmahal. Bahagyang ngumiti si Althea. Kung hindi ko minahal si Calix na parang baliw, wala na akong maaalala at panghihinayangan ngayon. Nagtagal pa sila ng ilang sandali bago bumalik sa silid. Nang gabing iyon, hindi dumating si Calix. At nang gabing iyon, nanaginip si Althea. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na nakasuot ng puting bestidang pangkasal, nakatayo sa gitna ng isang bukirin ng lilang lavender. Ang araw ay lumulubog sa likod ng bundok. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang bestida na parang seda, maningning at payapa. Si Calix ay nakatayo sa malayo, nakasuot ng puting Amerikana, nakatago ang mga kamay sa likod. Lumapit siya, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hinihintay mo ba ako? Palagi kitang hinihintay. Huli na, hindi na tayo bata. Ngunit maaari pa rin tayong magmahal muli. Tumulo ang kanyang luha. Ang bukirin ng lavender ay biglang naging dagat. Ang mga alon ay umabot sa kanyang mga paa. Napakalamig. Naglaho si Calix sa gitna ng tubig. Sumigaw siya, "Huwag kang umalis!" At nagising, basang-basa ng pawis. Ang kanyang ulo ay kumikirot na parang pinupukpok ng martilyo. Pumasok si Mika. Ayos lang po kayo? Ako. Gusto kong makita si Calix. Tawagan mo siya. Bilis. Agad na tinawagan ni Mika ang numero. Pagkalipas ng 10 minuto, pumasok si Calix sa silid. Umiyak si Althea. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak siya sa harap niya. Napanaginipan kita. Iniwan mo ako. Nandito ako. Hindi ako aalis. Pero sa panaginip, naglaho ka. Hindi kita mapigilan. Niyakap siya ni Calix. Namumula rin ang mga mata nito. Kung gayon, magising ka. Huwag mong hayaang tuluyan akong maglaho. Isinubsob ni Althea ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng Amerikana nito na parang sa pagbitaw niya ay magkakawatak-watak ang lahat. Kung alam mong hindi na darating ang bukas, magsisisi ka ba? Oo, sobra. Ako hindi. Dahil minsan, naging akin ka. Simula ng araw na iyon, regular nang pumupunta si Calix sa ospital na parang nakatakda sa kanyang schedule. Sa umaga, nagdadala siya ng mainit na lugaw
mula sa lumang restaurant na paborito ni Althea. Sa hapon, tahimik siyang nakaupo sa tabi ng bintana ng kwarto 206. Nagbabasa ng libro o tahimik lang na pinagmamasdan siyang matulog. Sa gabi, nasa pasilyo siya. Paminsan-minsan ay nakasubsob ang ulo sa gilid ng kama. Walang sinasabi, walang hinihiling. Noong una, tahimik pa rin si Althea. Hindi siya naniniwala sa pagbabago, lalo na mula sa isang taong tulad ni Calix. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat maliit na bagay, sa bawat tingin na hindi na mayabang, nagsimula siyang maguluhan. Ito ba ay tunay na nagsisisi? O awa lang? Isang maulang hapon, pinanood niya itong pinupunasan ang bubong sa labas ng balkonahe ng silid, kung saan tumutulo ang tubig sa malamig na sahig. Mahina siyang nagtanong, "Ginagawa mo ba ang mga ito para magbayad sala?" Hindi lumingon si Calix, nagpatuloy sa pagpupunas ng kahoy na bintana. "Hindi, dahil gusto ko." "Huli na." "Hindi pa. May oras pa ako. Hanggat nandito ka, mananatili ako." Natahimik si Althea, bahagyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kumot. "Paano kung mabuhay pa ako ng 1 taon?" "Mananatili ako ng 1 taon pa." 10 taon? Huminto si Calix, lumingon, at sa kanyang mga mata ay may kislap ng lungkot at saya. "Kung gayon, 10 taon pa, wala na akong maaaring mawala." Kinagat ni Althea ang kanyang labi. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat niya mismo. "Huwag mo na akong palambutin, Calix. Natatakot ako. Baka mahalin na naman kita ulit." Hindi nagsalita si Calix. Lumapit lang siya at marahang hinawakan ng kanyang kamay. Isang payat, malamig na kamay. "Kung gayon, matakot ka dahil natututo akong mahalin kang muli mula sa simula." Pagkalipas ng 1 linggo, iminungkahi ng doktor na sumailalim muli si Althea sa MRI scan upang masuri ng wasto ang pag-unlad ng sakit. Si Calix mismo ang nagdala sa kanya. Sa kotse, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng ulan na tumatama sa bubong ng kotse na parang isang malungkot na himig. Tumingin si Althea sa labas, mabagal ang kanyang boses. "Noong nalaman kong may sakit ako, ang unang naisip ko ay hindi kamatayan, kundi sino ang iiyak para sa akin." Hinigpitan ni Calix ang manibela. "At sino sa tingin mo?" "Wala. Patay na ang mga magulang ko. Kakaunti ang mga kaibigan ko, at ikaw?" "Nung panahong iyon ay naglalakbay sa Europa kasama si Celine. Nakita ko ang larawan ninyong dalawa sa airport sa Paris sa dyaryo." Kinagat ni Calix ang kanyang labi. Wala siyang maalala kundi ang mapanuyang ngiti ni Celine noong araw na iyon. Sadyang ipinost niya ang larawan na parang nagpapadala ng mensahe sa isang tao, at ngayon alam na niya si Althea pala iyon. "Patawad." Mahina niyang sabi. "Huwag kang humingi ng tawad, dahil kung hindi ko nabasa ang balitang iyon, marahil ay patuloy ko pa ring niloloko ang sarili ko na may pakialam ka pa sa akin. Ngunit ako, talagang may pakialam. Mali lang ang paraan. 10 taon na, Calix. Hindi mo ba nakikita huli na para itama ang pagkakamali?" "Hindi. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Tumawa si Althea. "Hindi ko na kailangan ng mga pangako. Ang gusto ko lang ay mga araw na payapa. Walang pag-ibig, walang poot. Tahimik lang. Ibibigay ko sa iyo iyon." Tiningnan niya ito. "Ngunit paano kung mamatay ako bago mo pa magawa ang anumang bagay?" "Kung gayon, ipagpapatuloy kong gawin ito, bilang nag-iisang nakaligtas sa kwentong ito." Ipinakita ng resulta ng scan na kumalat na ang kanser sa kanyang atay. Ang malabong sakit sa tiyan ni Althea ay may sagot na ngayon.
Iminungkahi ng doktor na lumipat sa chemotherapy kung gusto niyang pahabain pa ang kanyang buhay ng ilang buwan. Ngunit tumanggi si Althea. Ayokong malagas ang buhok ko, magsuka at manatiling nakahiga. Gusto kong mamatay na ako pa rin ang sarili ko. Hindi pumayag si Calix. Nagmakaawa siya, lumuhod pa, at nakiusap na subukan niya kahit isang kurso ng gamutan. Ngunit umiling siya. Kung mahal mo ako, hayaan mo akong magpasya kung paano ako magtatapos. Isinubsob nito ang ulo sa kanyang mga tuhod, walang imik. Mula noon, nagsimulang magsulat ng talaarawan si Calix. Araw-araw, nagsusulat siya ng ilang linya para sa kanyang Althea. Minsan ay ilang linya ng tula, minsan ay mga tala ng mga paborito niyang pagkain, mga hapon na kanilang pinaglalaanan sa paglalakad, mga bestida na isinuot niya noon. Nakatago ang talaarawan sa drawer ng silid sa ospital nang hindi niya nalalaman. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Althea pagkatapos ng iniksyon ng painkiller. Binuksan ni Calix ang kanyang telepono at pinatugtog ang isang lumang voice recording. Iyon ang kantang Ikaw na minsan niyang inirecord at ipinadala sa kanya noong sila'y nagmamahalan pa. Nanginginig ang kanyang boses, hindi propesyonal, ngunit matamis at taos-puso. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Napasabunot si Calix sa kanyang buhok. Hindi na niya kaya. Pinakawalan niya ang babaeng pinakamamahal siya. Sa pamamagitan ng kanyang kalamigan, kawalang malasakit at pagiging makasarili sa loob ng isang dekada. Ngayon, na malapit na siyang mawala, saka lang niya naintindihan kung ano ang kahulugan ng pagkawala. Kinabukasan, kakaiba ang linaw ng kalangitan. Inilabas ni Calix si Althea para maglakad-lakad gamit ang wheelchair sa paligid ng ospital. Nakasuot siya ng kulay rosas na lana, malambot na nakalugay ang buhok at may kaunting kolorete sa labi na inilagay ni Mika. Ang ganda. Ngayon, sabi bibi niya, dahil nandito ka. Ang baduy. Pero totoo. Tiningnan niya ito. Lumambot ang kanyang mga mata. Naaalala ko minsan, noong bagong kasal tayo, sumulat ka sa akin ng isang maliit na card. Sabay tayong tatanda, hindi ba? Naaalala ko. Itinatago ko pa rin iyon sa maliit na kahon na kahoy sa dating villa. Pagkatapos, kung wala na ako, kunin mo ulit iyon. Para maalala mong, minsan tayong nangako. Tumango si Calix. Ayaw na niyang magpaalam. Hindi ngayon, hindi habang ganito kaganda ang araw. Sa gabi, nang tulog na si Althea, lumapit si Mika kay Calix. Alam kong hindi na po siya magtatagal. Natahimik si Calix. Pero masaya po siya. Totoo po, nakikita ko sa mga mata niya. Kahit masakit, kahit pagod, panatag ang loob niya. Sa tingin mo? Opo, dahil may kasama siya. Iyon ang pinakamahalagang bagay. Tumango si Calix. Nang gabing yon, hindi siya umuwi. Nanatili siya sa tabi ng kama niya buong gabi, hawak ang kanyang kamay. Na parang sa pagbitaw niya, maglalaho siya sa isang panaginip na walang pagbabalik. Ang oras ay tila mas mabilis na lumilipas kapag alam ng isang tao na wala na siyang gaanong natitira para panghawakan. Dumating ang Marso na may kasamang maalinsangang hangin, dala ang halumigmig at ang maasim-asim na tamis na amoy mula sa mga namumulaklak na tigang. Ang ospital ng Taal ay tila naging mas tahimik, mas banayad na parang nag-iingat sa bawat hakbang upang hindi makasakit sa isang taong malapit nang umalis. Si Althea ay lalong nanghina. Ang pananakit ay naging mas madalas. Ang mahinang uri ng painkiller ay hindi na gumagana. Nagsimula siyang tumanggap ng morphine kada 6 na oras. Pumayat ang kanyang mukha, naging maitim ang ilalim ng kanyang mga mata, at mas namutla ang kanyang balat,
Ngunit sa kakaibang paraan, ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag kaysa dati, na parang ang bawat araw na natitira ay naging mas mahalaga kailanman. Si Calix ay nanatili sa kanyang tabi. Halos hindi siya iniiwan. Humingi siya ng mahabang bakasyon sa trabaho. Ipinasa ang mga gawain sa kanyang katulong at personal na abogado. Ang taong dating abala na parang umiikot ang mundo, na nagpupulong sa iba't ibang kontinente, ngayon ay ginugugol ang buong araw sa pag-aayos ng bulaklak, pagluluto ng lugaw, at pagbabasa ng maikling kwento para sa babaeng dati niyang itinuring na pabigat. Isang umaga, nagdala siya ng isang pumpon ng sampagita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Tiningnan ni Althea ang maliit na pumpon, mahinang ngumiti. Dati, ayaw ko sa bulaklak na ito. Alam ko, pero binili ko pa rin dahil sinabi ko noon, ayaw ko pero naaalala ko. Dugtong niya. Oo, ikaw lang ang tanging babaeng minahal ko. Kahit na itinago ko ito ng napakahusay. Natahimik si Althea. Nanginginig ang kanyang kamay, itinaas ito upang hawakan ang mga talulot na malambot na parang papel. Iniisip ko, kung mamatay ako, wala nang makakaalala na gusto ko ang mga maliliit na bagay na tulad nito. Naaalala ko at palaging maaalala. Hindi siya sumagot. Ngunit may isang luhang tahimik na dumaloy mula sa gilid ng kanyang mata, gumulong sa puting unan. Pinunasan ito ni Calix ng walang imik. Si Mika, ang batang nurse na ngayon ay naging tanging kamag-anak na natitira ni Althea, ay nagmungkahi. Gusto niyo po bang mag-iwan ng huling mensahe? Isang video? Isang liham? Nag-isip si Althea. Isang salusalo, pero maliit lang. Hindi isang birthday party. Hindi isang paalam na salusalo. Isang hapon lang na may kumakanta, may mainit na tsa at may tumatawa. Tumango si Mika. Siya at si Calix ay nagsimulang maghanda. Pagkalipas ng isang linggo, sa isang hapon ng Sabado na may banayad na sikat ng araw, ang hardin sa likod ng ospital ay pinalamutian ng simple. Mga dilaw na ilaw na nakasabit sa mga sanga ng puno, ilang bilog na mesang kahoy at puting-puting mantel. Bawat mesa ay may isang florera ng tuyong lavender. Isang Bluetooth speaker sa gitna ng hardin ang nagpapatugtog ng malumanay na musika. Forevermore ng Side A. Nakaupo si Althea sa isang silyang kahoy, nakasuot ng kulay abo na lana. Marami nang nalagas sa kanyang buhok, kaya kailangan niyang magsuot ng sutlang bandana, ngunit ang kanyang muka ay nagliliwanag pa rin ng kagandahan. Tiningnan niya ang bawat pasyente, nurse, doktor at tagapaglingkod, na lumalapit upang batiin siya, ngumiti at hilingin ang kanyang paggaling. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Calix. Walang sino man ang nag-akala na ang lalaking dating kilala sa kanyang pagiging malamig at malayo ay hahawak ng mikropono at aawit sa isang malalim, paos at puno ng damdaming boses. How can I forget the longings of my heart? It's you I think of, night and day. Natahimik ang lahat. Itinakip ni Althea ang kanyang kamay sa bibig. Hindi pa niya narinig itong kumanta. Kahit noong kasal nila, tumayo lang ito ng tuwid, binigkas ang mga panata na parang isang kontrata. Ngayon, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang humahaplos sa pinakamagagandang alaala na mayroon siya. Pagkatapos ng kanta, lumapit si Calix. Lumuhod siya sa harap niya, iniabot ang isang simpleng singsing na pilak. Althea, hindi na mahaba ang oras mo. Ngunit sa panahong iyon, kung papayag ka, hayaan mong gamitin ko ito para mahalin ka ng totoo.
Walang titulo, walang papeles. Isang lalaki lamang sa tabi mo hanggang sa mawala ka na. Natigilan si Althea. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinabi niya, "Sigurado ka ba? Sa pagkakataong ito, hindi mo ako iiwan sa gitna ng daan." "Nangangako ako." "Kung gayon, hindi ko na kailangan ng singsing. Wala na akong kamay na pagsusuotan nito." Ngumiti siya. At umiyak si Calix. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lalaking iyon ay humagulgol na parang isang bata. Nang gabing yon, magkatabi silang natulog sa kama ng ospital, na parang 2 taong dating may lahat, nawalan ng lahat, at ngayon ay mayroon na lamang sa isa't isa. Nakatulog si Althea sa yakap niya. Pabulong siyang nagsalita. "Wala na akong kailangan pa. Sapat na sa akin, Calix. Kung gayon, huwag kang umalis. Aalis ako. Ngunit aalis ako kapag napakaganda ng panahon. Tulad ngayon." Hinigpitan ni Calix ang hawak sa kanyang kamay. Alam niyang napakaaga darating ang bukang liwayway. At ang bukang liwayway na iyon ay maaring ang huling makikita niya. Nanalangin siyang sana'y magtagal ang gabi magpakailanman. Kinabukasan, mas maagang dumating ang bukang liwayway kaysa karaniwan. Ang unang sinag ng liwanag ay sumilip mula sa abot tanaw ng Tagaytay, pumasok sa bintanang salamin na may hamog ng kwarto, dual 6. Ang mga mahiyaing sinag ng araw ay dumampi sa puting kumot, sa maputlang balat ng babaeng mahimbing na natutulog sa bisig ng lalaking nakaupo sa tabi niya. Gising si Calix buong gabi. Hindi siya nangahas na matulog. Ang kanyang kamay ay hawak pa rin ang kamay nito. Isang maliit, malamig na kamay na wala nang gaanong buhay. Bawat paghinga nito ay kasing gaan ng hangin. Minsan ay halos mawala sa regular na tunog ng IV drip. Yumuko siya at bumulong sa tainga nito. "Althea, naririnig mo ba? Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Sinabi mong aalis ka sa isang araw na maaraw. Pero huwag kang magmadali, pwede ba? Hayaan mo akong ipagluto ka ng almusal, lugaw na manok tulad ng gusto mo." "Hindi ako maglalagay ng maraming paminta ngayon. Sabi mo, mahina na ang tiyan mo." Hindi ito sumagot. Nakapikit ang mga mata, marahan ang pagtaas at pagbaba ng dibdib. Marahang hinawakan ni Calix ang noo nito at nag-iwan ng isang mahabang halik. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Mika, hawak ang medical chart. "Sir Calix," mahina niyang sabi, "nandito po kayo buong gabi?" "Oo," mahimbing ang tulog niya. Lumapit si Mika, sinuri ang IV drip. Marahan niyang hinawakan ang pulso ni Althea upang kunin ang tibok nito. Isang saglit, pagkatapos ay isang tingin. Agad na nakilala ni Calix ang tingin na iyon. Ang mga matang pilit itinatago ng mga nurse kapag wala nang magagawa pa. "Hindi," umiling siya. "Hindi maaari." Humihinga pa siya. Kinuha ni Mika ang kanyang stethoscope. Nanginginig ang boses. "Sir Calix, pasensya na po." "Hindi!" Napaluhod si Calix sa tabi ng kama. "Althea, sinabi mong hindi ako dapat umiyak. Hindi ba't nangako kang mananatili pa ng 1 linggo? Hindi mo pa nauubos ang lugaw mo." Nakahiga siyang walang kibo, parang isang anghel na napawi na ang kalungkutan. Ang kanyang muka ay hindi na nakakunot dahil sa sakit at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Umiyak si Mika. Inabutan niya ng tissue si Calix, ngunit hindi niya ito tinanggap. Hawak pa rin ng kanyang mga kamay ang kamay nito na para bang sinusubukang pigilan ang pag-usad ng panahon. Nang hapong iyon, naging tahimik ang ospital. Mabilis na kumalat ang balitang pumanaw na si Althea Ribas sa lahat ng kuwarto. Natahimik ang mga doktor at pasyente. Siya ang unang babae sa ospital na humiling na magkaroon ng isang masayang salu-salo. Ang pasyenteng hindi nag-iwan ng anumang hinaing, tanging mga aral lamang tungkol sa pag-ibig at pagpapalaya.
Hindi umalis si Calix sa silid hanggang sa dumating ang mga taga-punerarya. Siya mismo ang nagbihis dito, sinuklay ng maayos ang buhok nito at isinuot ang paborito nitong sutlang bandana. Bago nila ito dalhin, naglagay siya ng isang liham sa kamay nito. Kung isang araw ay makalimutan mo ang lahat, tandaan mo sana may isang taong huli na nagmahal sa iyo, ngunit minahal ka hanggang sa kahuli-hulihan. Ang burol ay ginanap sa isang maliit na kapilya sa likod ng simbahan ng San Guillermo sa Taal, kung saan din dinala ang mga labi ng mga magulang ni Althea. Simple lamang ang lahat, ayon sa kanyang huling habilin. Walang marangyang bulaklak, walang malungkot na awitin. Tanging ang kanyang larawan lamang na nakalagay sa isang kahoy na patungan at sa ilalim nito ay isang puting bestida na isinuot niya noon habang naglalakad sa tabing dagat. Sa larawan siya'y nakangiti, isang nangiting sapat na liwanag upang saktan ang puso ng mga nabubuhay. Nakatayo si Calix sa tabi ng kabaong, hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay tuyo na parang naubusan na ng luha. Minsan, ang sakit ay napakalaki kaya't hindi na kayang pumatak ng kahit isang luha. Dumating si Mika at naglagay ng isang pompon ng lavender sa ibabaw ng kabaong. Sinabi po niya noon, hindi siya takot mamatay. Ang takot lang po niya ay mabuhay nang walang nakakaalala sa kanya. Ngayon, maaalala na po siya ng buong Tagaytay. Tumingin si Calix sa kalangitan. Banayad pa rin ang sikat ng araw. May mga ibon pa ring lumilipad sa ibabaw ng bubong ng kapilya. Ngunit para sa kanya, nawalan na ng kulay ang mundo. Pagkatapos ng libing, hindi na bumalik si Calix sa Maynila. Bumalik siya sa dating villa ni Althea sa Tagaytay. Ang lugar na dating tahanan, dating larangan ng digmaan at ang huling magandang alaala. Ang bahay ay napakatahimik. Ang lahat ng gamit ay nasa ayos pa rin tulad noong araw na umalis ito. Naglibot siya sa mga silid at pinakamatagal na nanatili sa kanyang opisina. Sa mesa, isang maliit na kahon na kahoy ang naroon pa rin, kung saan niya binanggit ang sulat pangkasal na isinulat mo. Binuksan niya ito. Bukod sa naninilaw ng papel na liham, mayroon ding isang manipis na kwaderno. Nakasulat sa unang pahina, kung wala na ako bukas, sino ang magkukwento ng aming istorya sa mundo? Binuklat niya ang bawat pahina. Ito ang tala-arawan ni Althea. Hindi pantay ang pagsulat, may mga bahaging may mga guhit at bura, ngunit puno ng mga saloobing hindi niya kailanman sinabi sa kanya. Ngayong gabi, umalis ka na naman. Ang amoy ng pabango sa iyong damit ay hindi sa akin. Ngunit nilabhan ko pa rin dahil ayaw kong may ibang humawak sa mga gamit mo. Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil mahal na mahal kita. Kung maaga akong mamatay, gagaan ba ang loob mo? Nanginginig ang mga kamay ni Calix. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Niyakap niya ang kwaderno sa kanyang dibdib, yumuko sa mesa. Hiniling niya na sana'y makabalik siya sa nakaraan para masabi kahit isang beses lang, huwag mong harapin mag-isa, Althea. 3 buwan ang lumipas. Itinatag ni Calix ang isang pondo na pinangalanang Althea Lives na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang may malubhang kanser sa mga bulubunduking lalawigan ng Pilipinas. Ipinagbili niya ang kanyang mga sapi sa kumpanya, tinalikuran ang mundo ng negosyo at tuluyang nanirahan sa Tagaytay. Ang villa ay ipinaayos at ginawang isang sentro para sa mga may sakit na pinangalanang Bahay ng Tahimik. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng tsaa, nagpapatugtog ng malumanay na musika at binabasa muli ang bawat linya ng tala-arawan nito. Wala na si Althea sa kanyang tabi, ngunit naniniwala si Calix. Hindi ito kailanman umalis. Nariyan pa rin ito sa bawat hamog ng umaga, sa mga banayad na ihip ng hangin sa hapon, at sa bawat babaeng lumalaban tulad ng ginawa nito noon.
Ang hangin ay marahang umiihip sa hardin ng lavender sa likod ng bahay ng tahimik. Ang salaming pinto ay marahang gumagalaw sa tuwing may pumapasok at lumalabas, bago muling sumara sa katahimikan. Sa loob, maririnig ang tuloy-tuloy na tunog ng isang akustikong gitara. Ang pamilyar na himig tuwing umaga sa sentro. Isang instrumental na bersyon ng Ikaw. Inilagay ni Calix ang paso ng lavender sa pamilyar na lugar sa ilalim ng oil painting na larawan ni Althea. Sa larawan, suot niya ang puting bestida na laging naaalala ni Calix. Unang beses niya itong isinuot sa kanyang unang eksibisyon sa Cebu. Nakatayo siya sa tabi ng isang malaking bintana, hawak ang isang tasa ng tsisa at nakatingin sa malayo. Ang larawang iyon ay nakasabit sa common room, kung saan maaaring maupo ang mga pasyente at kanilang mga pamilya para magbasa, makinig ng musika o simpleng magkasama. Gusto ni Calix na makita ng lahat sa bahay na ito si Althea araw-araw. Tulad niya, sa pagtatapos ng linggong iyon, tumanggap ang sentro ng isang bagong residente, si Amara Cruz, 34 taong gulang, isang guro ng sining sa Tarlac. Si Amara ay may huling yugto na ng kanser sa suso at itinigil na ang masusing paggamot matapos mabigo sa ika-4 na uri ng therapy. Walang kasamang kamag-anak si Amara. Dala lamang niya ang isang maliit na maleta, ilang nakarolyong mga pinta at isang pinsel na may sirang hawakan. Si Calix ang sumalubong sa kanya. Magandang araw, Miss Amara. Ako si Calix. Ikinagagalak kong pinili ninyo ang bahay ng tahimik bilang inyong pansamantalang hantungan. Hindi ko ito pinili. Ang kamatayan ang pumili sa akin. Sabi ni Amara, walang bahid ng emosyon. Hindi nagulat si Calix. Marami na siyang nakilalang tulad niya. Pagod na, sawang-sawa na at napagod na sa pag-asa. Dito, walang nagsasalita tungkol sa kamatayan. Pinag-uusapan lang namin ang mga bagay na hindi pa namin nagagawang mabuhay. Tumingin ng diretso si Amara sa kanyang mga mata. Kung gayon, para kanino ka nabuhay? Para sa isang babaeng nagngangalang Althea. Ang nagturo sa akin na ang tamang pag-ibig ay hindi kasing halaga ng sapat na pag-ibig. Hindi na nagtanong pa si Amara. Ngunit ng gabing iyon, humiling siyang ipinta muli ang pader ng aklatan. Sa loob ng 3 linggo, walang tigil sa pagpinta si Amara. Hinihiling niyang patugtugin ang mga malungkot na awit ng Eraserheads. Tuwing umaga, isinasawsaw ang bawat dulo ng kanyang daliri sa pintura. Hinahalo ang mga kulay gamit ang kanyang mga kamay at nagpipinta gamit ang buong kamay, siko at minsan, gamit ang dugo mula sa kanyang ilong kapag sobrang pagod na. Nagtanong si Calix, "Hindi ka ba magpapahinga sandali?" "Wala na akong panahon para magpahinga." "Para saan ang pagpipinta?" Huminto si Amara. Tiningnan niya ang hindi pa tapos na larawan sa pader. Isang babaeng may suot na sutlang bandana, nakatayo sa gitna ng isang hardin ng lavender na may papalubog na araw sa likuran. Nagpipinta ako para sa aking sarili. At para sa isang taong hindi ko nasabihan ng mahal kita. Tumango si Calix. Naiintindihan niya ang pakiramdam na iyon. Napakalinaw. Isang gabi, nakaupo si Amara sa aklatan, malakas na umuubo. Agad na nagdala si Calix ng tubig at tuwalya. "Hindi ako takot mamatay," sabi ni Amara. "Natatakot lang ako na mamatay kasama ko ang aking kwento. Walang magkukwento nito, walang makakaalala na umiral ako. Kung gayon isulat mo, ipinta mo, ikwento mo sa akin, ikukwento ko ito sa mundo." Naluha si Amara. "Kung gagawin mo iyan, ibibigay ko sa iyo ang pader na ito, para manatili si Mrs. Althea kasama ko." Hindi nagsalita si Calix, hinawakan lamang niya ng mahigpit ang kamay nito. Kinabukasan, binilhan niya si Amara ng isang magandang kwadernong gawa sa katad. Nakasulat sa unang pahina,
Isulat mong muli kung gusto mong mabuhay ulit. Pagkalipas ng 1 buwan, pumanaw si Amara. Pumanaw siya sa kanyang pagtulog, walang sakit, walang iyak, walang nakakalam kung anong eksaktong oras. Ngunit sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang kuwadernong katad. Ang takip ay kupas na at may mga tuyong mantsa ng pintura. Nag-organisa si Calix ng isang maliit na paggunita. Binasa niya ang isang sipi mula sa kanyang kuwaderno. Marahil ako ay isang bulaklak lamang na namukadkad sa maling panahon. Ngunit kahit papaano, namukadkad ako at may nakakita sa akin. Salamat sa taong nagkuwento ng aking istorya. Dahil sa iyo, naniniwala akong nabubuhay pa rin ako kahit tumigil na sa pagtibok ang aking puso. Ang ipininta niyang larawan ay pinangalan ng Althea at Amara. Dalawang malungkot na kaluluwa, namukadkad sa gitna ng katahimikan, natagpuan ang isa't isa sa isang saglit. Ipinasabit ni Calix ang larawang iyon sa mismong pasukan, upang malaman ng sino mang papasok sa bahay ng tahimik, na dito ay may mga taong buong tapang na hinarap ang kamatayan, gamit ang lahat ng natitirang buhay sa kanila. Sa pagtatapos ng taon, naglathala ang sentro ng isang koleksyon na pinamagatang Kwento ng Tahimik. Ito ay mga sipi mula sa mga talaarawan, mga liham na hindi naipadala, mga guhit, tula at awitin ng mga pasyenteng dating nanirahan sa sentro. Ang pabalat ng libro ay naglalarawan ng isang sutlang bandanang lumilipad sa gitna ng isang hardin ng mga lilang bulaklak. Ang nagsulat ng paunang salita ay si Calix. Inakala ko noon na ang kamatayan ay ang katapusan. Ngunit tinuruan ako ng mga taong minahal ko. Ang kamatayan ay hindi kasing nakakatakot ng pagkalimot. Kaya naman, habang naaalala ko sila ay nabubuhay pa sa bawat kwento. 1 taon pagkatapos pumanaw ni Althea, bumalik si Calix sa lugar kung saan siya dating nakahiga. Ang kwarto 206. Ang silid ay ngayon na ang pinakatahimik na silid-basahan sa ospital. Sa maliit na mesa ay nakalagay ang kanyang larawan, katabi ng isang paso ng tuyong lavender na pinapalitan buwan-buwan. Umupo si Calix at binuksan ang isang bagong talaarawan. Althea ngayon ay tinanggap ng bahay ng tahimik ang ika-100 pasyente nito. May isang 8 taong gulang na babae na nagngangalang Liliana ang nagtanong sa akin. Tito, kung mamatay po ako, maaalala niyo po ba ako? Sumagot ako, hindi lang maaalala. Ikukwento ko ang iyong istorya sa buong mundo. At ngumiti ang bata. Ang ngiti niya ay katulad ng sa iyo. Marahil, nakangiti ka rin sa isang lugar, hindi ba? Tumingala siya. Sa labas ng bintana, kalulubog lang ng araw sa likod ng burol ng taal, kinulayan ang kalangitan ng mga kulay kahel at rosas. Dinala ng banayad na hangin ang amoy ng tsaa mula sa maliit na kusina papasok sa silid. At isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang lumang sutlang bandana sa mesa ay lumipad, marahang umikot na parang bumabati sa isang tao. At pagkatapos ay bumagsak sa kanyang hita. Dinampot ito ni Calix. Ngumiti. Naaalala pa rin kita, Althea, at magkukwento ako. Malakas ang ihip ng hangin mula sa lawa ng taal ngayon. Ang mga puno ng plum sa harap ng bakuran ng sentro ng bahay ng tahimik ay yumuyuko sa bawat bugso. Ilang matatandang pasyente na nakaupo sa ilalim ng beranda ay nakabalot ng makakapal na kumot, nagtatawanan sa tuwing natutumba ang isang paso ng bulaklak dahil sa hangin. Si Calix ay nag-aayos sa silid-imbakan. Bawat folder, bawat sulat, bawat talaarawan ng mga yumaong pasyente ay maingat na inayos. Sa bawat pabalat ay nakasulat ang petsa ng pagdating, petsa ng pag-alis, tunay na pangalan, at isang maliit na palayaw na pinili nila para sa kanilang sarili.
Mayroong bituin dahil na niniwala siyang magiging bituin siya pagkamatay. Mayroong araw dahil laging nakasuot ng dilaw na sombrero araw-araw. Mayroon ding simpleng tahimik dahil walang kinakausap maliban sa isang beses na isinulat niya sa whiteboard. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. May mga taong nakikinig lang sa huling tibok ng kanilang puso. Marahang hinaplos ni Calix ang isang kupas na kwaderno. Pagkatapos ay huminto siya. Kumuha ng isang marker at isinulat ang isang bagong pangalan sa gilid ng kwaderno. Althea, ang nagturo sa akin na magmahal ng huli na. Sa pagtatapos ng buwan na iyon, nag-organisa ang bahay ng tahimik ng isang espesyal na kaganapan. Araw ng alaala. Inimbitahan ang mga kamag-anak ng mga dating pasyente, mga doktor, nurse, at mga residente ng kalapit na nayon upang magbahagi, magsindi ng kandila at magkwento ng mga hindi natapos na istorya. Ang hardin ay pinalamutian ng mga parol na papel. Bawat isa ay may nakasulat na pangalan ng isang yumaong tao. Ang hangin ay nagpatunog sa mga ito na parang mga bulong. Umakyat si Calix sa maliit na entablado. Hawak niya ang lumang sutlang bandana ni Althea, maingat na nalabhan at natupi sa hugis ng isang puso. Binuksan niya ang mikropono, malalim ngunit mainit ang kanyang boses. Ngayon, hindi ako magkukwento tungkol sa sakit. Magkukwento ako tungkol sa mga peklat. Natahimik ang lahat. Dahil lahat tayo ay may peklat. Hindi lamang sa balat, kundi sa ating mga alaala. May mga sugat na hindi dumudugo, ngunit kumikirot gabi-gabi. At pagkatapos, may darating, marahang ilalagay ang kanilang kamay dito, hindi para magpagaling, kundi para hindi na natin ito itago. Si Althea, ang humipo sa aking peklat, hindi niya ako iniligtas. Ngunit binigyan niya ako ng dahilan para hindi sumuko. Huminto siya, kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang sulat. Ito ang huling sulat na isinulat ni Althea para sa kanya, na hindi kailanman naipadala. Kung bukas ay magising ka at hindi mo ako makita, huwag kang malungkot. Naghahanap ako ng bahagi ng aking kaluluwa na nawala mula nung araw na minahal kita. Ngunit kung naaalala mo pa ako, kung binabanggit mo pa ako, ikwento mo sana. Upang hindi na ako mabuhay para sa sarili ko lamang. Tiniklop niya ang sulat. Mas lumakas ang ihip ng hangin. Isang parol ang nahulog mula sa pagkakasabit, gumulong sa ilalim ng kanyang mga paa. Yumuko si Calix upang kunin ito, pagkatapos ay tumingala. Kaya ngayon, narito ako, upang tuparin ang pangakong iyon. Ikukwento ko sa lahat na mayroong isang babaeng nagngangalang Althea na nagkamali sa pag-ibig ngunit hindi kailanman nagmahal ng kulang. At siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tama noong huli na ang lahat. Umalingaw-ngaw ang palakpakan, marahan, tiyak. Huminto ang hangin, tila natahimik ang langit. Pagkatapos ng kaganapang iyon, isang grupo ng mga estudyante ng komunikasyon mula sa Universidad ng Ateneo ang pumunta sa sentro. Humingi sila ng pahintulot na gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa bahay ng tahimik at sa mga taong nanirahan dito. Hindi lang po namin gustong magkwento ng malungkot, kundi tungkol sa pag-asa, tungkol sa mga taong nabuhay hanggang sa huling sandali na parang mayroon pa silang buong buhay sa hinaharap. Pumayag si Calix. Ngunit may isang kondisyon. Hayaan ninyong ang mga pasyente ang magkuwento ng kanilang sariling istorya. Huwag ninyo silang isulat. At kaya isinilang ang proyektong Mga Kuwento ng Tahimik. Sa kalagitnaan ng pagfilm, isang hindi inaasahang tao ang pumasok sa bahay ng tahimik, si Celine Ventura.
Si Celine, ang babaeng dating namagitan kina Calix at Althea. Mas simple ang kanyang pananamit ngayon. Wala nang pulang kolorete, walang masikip na bestida, walang matapang na pabango. Dala lamang niya ang isang maliit na bag na tela at humiling na makausap si Calix. Pumunta ako rito, hindi para humingi ng tawad. Dahil marahil walang sino man ang may karapatang patawarin ako kundi si Althea. Sabi niya, pause ang boses. Kung gayon, bakit ka pumarito? Tanong ni Calix, wala nang galit sa kanyang mga mata. Pumarito ako para magkwento. Isang bahagi ng kwento na hindi kailanman nalaman ni Althea. Inilabas ni Celine ang isang larawan. Si Althea at siya kuha noong high school. Magkasamang nakatayo sa tabi ng isang pader na mapuno ng mga simbolo ng matematika, parehong nakangiti. Dati kaming matalik na magkaibigan. Natigilan si Calix. Ngunit nainggit ako, dahil palagi siyang mas nagniningning kaysa sa akin. Palaging mas minamahal, at kinasusuklaman kong, ang taong mahal ko ay siya ang mahal. Minahal mo ako? Noon. Ngunit hindi ako kailanman nagkaroon ng sapat na tapang para aminin. Ang alam ko lang ay manira. Dahil kung hindi kita makukuha, hindi rin siya karapat-dapat. Natahimik si Calix. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkaunawa na may mga trahedya na hindi nagsisimula sa kasamaan, kundi sa kakulangan ng pagmamahal. Tumayo si Celine, ibinalik ang larawan. Kung ikukwento mo ang istoryang ito, isama mo rin ako bilang isang kaawa-awang pansuportang tauhan. Hindi kontrabida. Tumango si Calix. At sa unang pagkakataon, inihatid niya si Celine sa labasan, na may isang tango na wala ng kapaitan. Nang gabing iyon, isinulat ni Calix sa kanyang talaarawan. Althea, ngayon, nakita ko si Celine. Magugulat ka kung malalaman mong minahal ka niya noon. Hindi tulad ko, na minahal ka sa maling paraan. Minahal ka niya ng may puot. Ngunit sa huli, ang nagpadakila sa iyo ay kahit sino pa ang lumapit sa iyo at kahit ano pa ang dala nila, napanatili mo ang iyong kabutihan. Naikwento ko na, buong buo, parehong ang masakit at ang magandang bahagi. Pumasok ang Tagaytay sa buwan ng Oktubre na may tuloy-tuloy na pag-ulan na parang isang malungkot na uyiyi. Nagbago ng kulay ang mga puno, ang mga dahon ay nalaglag at bumuo ng mga tuyong kayumangging patong sa mga hagdan. Ang bahay ng tahimik, pagkatapos ng mahigit 1 taon ng operasyon, ay naging isang pamilyar na bahagi ng bayan. Isang lugar na hindi lamang nagpapagaling ng sakit kundi nag-iingat din ng mga alaala para sa mga kaluluwang naghihintay na maikwento. Maagang gumising si Calix tulad ng dati. Naglakad siya sa hardin, sinuri ang mga bagong tanim na lavender at pagkatapos ay dumaan sa silid-tsaan upang magtimpla ng isang takure ng tuyong chamomile. Isang maliit na nakagawian. Ngunit mula nang pumanaw si Althea, nabubuhay siya sa mga maliliit na bagay na tulad nito. Sa mesang kahoy sa silid-basahan, inilagay niya ang lokal na pahayagan. Ang lalaking nagkukwento para sa mga pumanaw, si Calix Reyes at ang bahay ng tahimik. Isang mahabang artikulo, taos puso at hindi malungkot. Ngunit pagkatapos basahin, hindi nakaramdam ng pagmamalaki si Calix. Sa halip, isang puwang ang lumitaw sa kanyang puso. Isang boses sa loob niya ang nagsalita. Kahit gaano karaming kwento, ng iba ang iyong ikwento. Hindi nito mapupunan ang butas sa iyong sariling kwento. Nang gabing iyon, pumasok siya sa silid-imbakan at binuksan muli ang folder na may pangalang Althea Rivas. Nasa loob nito ang lahat. Ang talaarawan, ang liham na hindi na ipadala, ilang mga guhit na ginawa niya sa ospital, at ang kanyang huling voice recording.
Isang beses, lihim itong inirecord ni Mika habang nakikipag-usap si Althea sa isang bagong pasyente. Mahina ngunit mainit ang kanyang boses. Hindi na ako takot mamatay. Ngunit natatakot ako na kung mamatay ako, wala nang sino man ang maglakas loob na maniwala sa pagmamahal sa isang tao sa pangalawang pagkakataon. Kung may magkukwento ng aking istorya, gusto kong sabihin nila na hindi ako perpekto, ngunit nagmahal ako ng totoo. Pinatay ni Calix ang recorder. Tahimik siyang nakaupo. Mayroong isang bagay na hindi pa tapos. Isang bahagi niya ay nananatiling nakakulong sa nakaraan. Sa pagkakamali. Sa mga salitang pag-ibig na hindi sapat. Kinabukasan, humingi ng 1 linggong bakasyon si Calix. Isinara niya ang bahay ng tahimik. Ipinagkatiwala ito kay Mika at sa pangkat ng pamamahala. Pagkatapos ay nagmaneho siya papuntang Batangas, kung saan may isang mataas na burol na tanawang dagat, kung saan 15 taon na ang nakalipas. Ipinangako niya kay Althea na magtatayo sila ng isang maliit na bahay para sa kanilang dalawa kapag tumanda na sila. Ang burol ay tiwangwang na ngayon. Tanging ilang mga nasirang haliging bato at mga bakas ng gulong na lumubog sa putik. Nagtayo siya ng tolda at nanatili ng 3 araw. Walang telepono, walang email, walang kwaderno. Tanging isang voice recorder. Sa gabi ng 3 araw, umupo siya sa isang malaking bato, binuksan ang recorder at nagsimulang magsalita. Kamusta? Ito ang huling kwento. Ang aking kwento. Ako si Calix. Ang taong huli nang minahal ang isang babae at naintindihan kung ano ang kahulugan ng pagkawala kapag wala ng pagkakataong bumalik. Hindi ako mabuting tao. Ngunit natuto akong maging mabait mula mismo sa taong dati kong sinaktan. Hindi ko ikinukwento ang istorya ni Althea upang gawin siyang immortal, kundi upang hindi ko makalimutan kung sino ako noon, kung saan ako nagkamali, at kung paano ako nagbago. Dahil kung isang araw ay pumanaw din ako, umaasa akong mayroong isang tao na magkukwento ng aking istorya. Hindi kailangang purihin, sapat na ang maging tapat. Na ako, isang taong dating nawala ng pag-ibig, ay ginugol ang natitirang bahagi ng aking buhay upang pangalagaan ang pag-ibig ng iba. Huminto siya, tumingala sa kalangitan sa gabi. Kakaunti ang buwan ngunit maliwanag, humuhuni ang hangin mula sa dagat. Bigla niyang napagtanto. Hindi gumagaling ang sugat dahil sa pilit na paglimot. Gumagaling ito dahil natututo ang isang tao na mabuhay kasama nito. Pagbalik sa bahay ng tahimik, nag-organisa si Calix ng isang bagong aktibidad, ang pagbabahagi, kung saan bawat pasyente, nurse at kamag-anak ay maaaring magbahagi ng isang bahagi ng kanilang alaala, masaya man o malungkot. Hindi kailangang magaling magkwento. Kailangan lang maging totoo. Sa unang sesyon, isang 70 taong gulang na lalaki na nagngangalang Lolo Rene ang tumayo at nagsabi, 30 taon akong umalis ng bahay dahil sa isang pag-aaway namin ng aking anak. Ngunit ngayon, narito ako at araw-araw siyang dumadalaw. At hindi ko alam kung paano sabihin, anak, patawad. Kaya ngayon nagkukwento ako, upang kung hindi ko man masabi, kahit papaano ay may makakaalam. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ay pumalakpak. At niyakap siya. Nakaupo si Calix sa isang sulok ng silid, pinagmamasdan ng lahat at bahagyang ngumingiti. Iyon ang dating hinahangad ni Althea, na hindi dalhin ng bawat isa ang kanilang sariling sakit sa libingan. Isang araw nakatanggap si Calix ng isang sulat mula sa isang batang babae na nagngangalang Bianca, anak ng isang pasyenteng pumanaw sa sentro.
Ang sulat ay may nanginginig na sulat kamay na nagsasabing, "Hindi ko po lubos na naiintindihan ang kwento ng aking ina. Ngunit dahil sa inyong pagkukwento, hindi na ako galit sa kanya dahil sa pagtatago niya ng kanyang sakit, takot at luha. Ngayon, gusto ko na lang maging katulad niya. Mamuhay ng sapat, magmahal ng sapat, at mag-iwan ng isang bagay na sapat na maganda upang maalala." Niyakap ni Calix ang sulat sa kanyang dibdib. Alam niya, hindi na lamang siya nabubuhay para kay Althea, kundi para sa lahat ng hindi nagkaroon ng pagkakataong mabuhay ng lubos. Sa pagtatapos ng taon, opisyal na nagbukas ang bahay ng tahimik ng pangalawang sangay sa Davao. Hindi sumama si Calix. Nanatili siya sa Tagaytay, kung saan nagsimula ang lahat ng alaala. Madalas siyang umupo sa tabi ng pader na may larawang Althea at Amara, nakikinig sa ihip ng hangin at paminsan-minsan ay hinahaplos ang bahagyang natutuklap na pintura. Ang mga bakas ng panahon ay hindi maiiwasan, tulad ng kanyang puso, na dating may lamat, ngayon ay naghilom na, ngunit may peklat pa rin. At kontento na siya doon. Dahil kung may magtatanong, ang mga naiwan ba ay nakahanap ng kapayapaan? Ngiti si Calix at sasabihin, "Oh, ngunit ang kapayapaang iyon ay ipinagpalit sa lahat ng bagay na dati kong nawala. Ang taglamig sa Pilipinas ay hindi malamig. Ngunit may mga gabing nanginginig pa rin ang bahay ng tahimik sa ihip ng hangin." Ngayon ang huling araw ng taon. Ang kalangitan ng Tagaytay ay nababalutan ng manipis na hamog. Ang mga parol na nakasabit sa kahabaan ng beranda ay kumikislap ng hindi pantay na may halong salamangka at alaala. Nakaupo si Calix sa kanyang mesa sa silid tsaan. Sa harap niya ay isang puting card. Walang nagpadala, walang pangalan. Ngunit naaalala niya ang sulat kamay. Kung itinatago mo pa ang huling sulat na isinulat ko, ngayong taon, basahin mo itong muli, ngunit hindi para sa akin, kundi para sa iyong sarili. Binuksan niya ang drawer, kinuha ang lumang sulat, ang mga gilid ay medyo nakabaluktot at kupas na. Dahan-dahan niyang binasa, bawat salita. "Calix, kapag binabasa mo ang liham na ito, marahil ay wala na ako. Huwag pangupon mi po. Huwag kang malungkot. Ayaw kong ang aking kamatayan ay maging isang hatol sa ating nakaraan. Gusto ko lang sabihin ng isang bagay. Salamat dahil bumalik ka. Huli na. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako. Dahil marahil kung mas maaga kang bumalik, hindi ko malalaman na mayroon pa akong sapat na lakas upang magpatawad. At kung hindi ka bumalik, hindi ko malalaman na minahal ko ang isang tao hanggang sa huling hininga. Mabuhay ka para sa akin. At kapag ikinuwento mo ang aking istorya, huwag mong sabihin ng may kalungkutan. Sabihin mo ito sa tinig ng isang taong minsan nang minahal." Althea, tiniklop ni Calix ang sulat. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Ngumiti lamang siya. Isang banayad na ngiti, tulad ng araw sa unang bahagi ng tagsibol. Sa bisperas ng bagong taon, nag-organisa ang bahay ng tahimik ng isang huling pasasalamat ng taon. Walang paputok, walang alak, walang cake. Tanging mainit na matamis na tsaa, bibingka, at mga sulat kamay na pagbati na nakadikit sa buong bakuran. Bawat pasyente ay nagsulat ng isang bagay na kanilang pinagsisisihan at isang bagay na pinasasalamatan nila sa nakalipas na taon. Isang 10 taong gulang na babae ang nagsulat. "Nanghihinayang po ako dahil hindi ako natutong magluto para kay nanay. Pero nagpapasalamat po ako dahil lagi siyang nasa tabi ko tuwing iniiniksyonan ako." Isang matandang lalaki ang nagsulat. "Nanghihinayang ako dahil hindi ko kailanman nasabi sa aking asawa ang ipinagmamalaki kita. Ngunit nagpapasalamat ako dahil pinatawad niya ako kahit hindi ako karapat-dapat." Si Mika, ang batang nurse na dating nag-alaga kay Althea,
ay tumayo upang magkwento. Noong bata ako, ayaw ko sa mga ospital dahil namatay ang nanay ko sa ospital. Ngunit mula nang makilala ko si Ate Althea, naisip ko, ang ospital ay hindi lugar para mamatay. Ito ay lugar kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng pinakatotoo bago umalis. Pumalakpak ang lahat. Huling umakyat sa entablado si Calix. Wala na akong gaanong pinagsisisihan dahil nagawa ko na ang lahat ng nais ni Althea na gawin ko. Magpatawad, alalahanin, ikwento. Tiningnan niya ang lahat, may ngiti sa kanyang mga mata. Ngunit kung hihiling ako ng isang bagay para sa bagong taon, hihilingin ko lamang na magkaroon ng kapayapaan ang mga naiwan. Hating gabi. Ang mga kampana ng simbahan ng Taal ay umaling-awngaw sa buong burol. Nakaupo si Calix mag-isa sa tabi ng bintana ng kwarto 206. Mainit pa rin ang kanyang tatsaa. Sa kanyang kandungan ay ang librong malapit ng ilimbag. Tahimik na pag-ibig, isang koleksyon ng mga kwentong ibinahagi sa bahay ng tahimik, na isinalaysay mismo ng mga taong dating natatakot na walang makakaalala sa kanila. Ang huling pahina ay may isang tala, para kay Althea. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano mamuhay ng tapat sa aking puso. At para sa lahat ng dating nagmahal. Sa katahimikan. Ibinaba niya ang libro. Umihip ang hangin. Bahagyang yumanig ang larawan ni Althea sa pader. Ang lumang sutlang bandana, tulad ng dati, ay bahagyang tumiklop sa isang sulok. Tumingin si Calix sa kadiliman ng gabi. Ngumiti. Tapos na nating ikwento, hindi ba, mahal? Salamat sa iyong pakikinig hanggang sa huling sandali ng kwento. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, i-click ang follow o mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga susunod na audio story na kasing lalim at puno ng damdamin tulad nito. Mahal ko kayo. Salamat sa pakikinig. Paalam.